Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So, hindi good ang morning mga lods, no? Good ba yung morning nyo? Yung mga naka-short, good morning. No, yung mga, yung mga hindi, ayun na, mga lods, no? Ayan, grabe mga idol, no? Iba yung inaabot natin ngayon mga lods, medyo bear market na nga daw, sabi, no? Pinanood ko kanina si George. Sabi niya, pwedeng bear market na o pwedeng last drop o last dump o last crash o ilalim mga idol, no? Ayun yung parang kayo, saan kayo doon mga lods, no? Grabe oh, boom. Tanyo yan. Pulang-pula. Hindi siya light red eh. Pulang-pula talaga mga idol, no? So, kasi kayo din ba katulad ko pagkagising? Kasi tinamaan na naman yung ano ko kanina eh. Wala na eh. Mga lodi, ayoko na mag-trade. Hindi, joke lang. Pero parang ayoko na muna mag-trade ngayon mga lods, no? Timing tayo. Alam niyo kung bakit? Kasi marami ako, lahat ng mga pinanood ko mga TA master, yung mga TA guru, yung mga marlupit na pinapanood natin. Wala. Kahit sila ngayon, di nila alam kung bakit ganun. Mga idol, kung ano yung nangyayari. So, hindi mo na siya kayang, anuhin eh, i-analyze. No, bigla na lang siyang nagda-drop, bigla na lang siya nag-up. So, hindi natin alam kung ba't ganun. So, parang sobrang delicates ngayon mag-trade, mga idol. No? Pero kayo, no problem, mga idol. Pero ako, siguro, tatry ko pa rin pag pitik yung utak ko. Gusto ko pa rin mag-trade. O, ayan. Pero, grabe, no? Pagkagising ko, wala. Ganito talaga tayo, mga idol. Ganyan yung, ganyan yung boses ko bago ako magsabi ng kay boss na timpla mo ako kape. Pagtingin ko, oh my goodness. خلاص 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 كله شوك. Parang sabi pa parang sabi pa nitong lalaki sa kanya, anong problema? Bakit anong nangyari sa kanya? كله شوك. Durog eh. Mga idol, ganito pagkagising, boom, punit mga idol, no? Grabe. So wala na nga daw i-liquidate ng mga nakalong, ubos na eh, sabi ni George. Ayun yung una kong pinanood kanina agad pagkagising ko kasi pagbukas ko ng TV sa YouTube, ayun agad yung nakita ko sa pinanood ko. Yung heat map, wala na eh, ubos na yung mga nasa baba eh. Wala nang i-liquidate mga lods, puro durog na. Imagine na mga idol, umabot XRP ito sa XRP tayo. Umabot tayo ng 1.5. Sarado, mag-1.4 na oh. Kita niyo yan? Anong oras yan? Kaya naiinis ako pag sa mga ganito mga lods, madaling araw eh. Pero kung ano to, ngayon to mga hapon, nakita natin yung mga ganito. Ang sarap nito eh. Mga idol eh, kaya lang madaling araw, naghihilik pa tayo niyan. So hindi natin masabayan. Pagkagising natin, pa-recover na. Pagkagising natin, eh parang ang layo na. Tignan nyo ha. Ang sarap sana kung sa 1.4 yung liquidation mo, nasa 1.4, sa tingin ko malalim na yon. O, halimbawa dito, kasi naka 30x ako eh. So maglalagay ako ng 87, nasa 87 na lang yung ano ko dyan eh. Ayan. So ang liquidation ko nasa 1.62. So dito lang yan mga idol, oh, lapit lang oh, kita nyo. Oh, lapit lang, dito lang banda. Oh. Pero kung sana mga lampas dito, pwede pa. Kung nagising ako ng mga alas 4, tangan kasi ako manigising ng alas 4 eh. Ang sarap sana niya, no? Kaya lang, wala na, layo na eh, mga idol eh. Pero sige, titignan natin para. Sa akin lang naman yon. Gusto ko lang na sana ganun, mga lods, no? Kaya lang hindi eh. Ngayon, syempre, kung bababa mo yung leverage mo, tatama ka niya, no? Sabi mo ng 10x ka lang. 100. Nasa 1.5 ka na, dito ka na banda. Mababa nga lang yung ano mo, leverage mo. Kaya lang, ayoko nun. Ayoko nun eh. Ayan. So, bali timing tayo ngayong hapon. Hindi natin,
It's either kapag kasi kunyari magkaroon ng week na parang ganito, yung ganyang isang straight. Iniisip ko sana magkaroon ng ganyang straight straight na ganyan, no? Mag-short ako noon pagka ganun. Kaya lang wala pa. So medyo slowly moving kasi to mga lods, delicates to, hindi natin alam kung saan pupunta. Kahit anong analyze mo diyan, mahirap yan mga idol. Ano ba mga dahilan kasi? Taragis kasi. Yung CEO ng OKX mga idol, ang pinagbintangan niya dito is si ang Binance, mga idol, no? Ayan, no? OKX CEO Star Su says that the October 10 liquidation event wasn't an accident and point directly at irresponsible marketing practices by major players. His argument in plain terms, Binance promoted USDE. Ito yung malalaking leverage pag nagtitrade. High yields and treated it like USDT, USDC, even though USD is not a traditional stablecoin. It embeds hedge funds level risk. Users were encouraged to swap. Ayan, borrow more. Ito, maraming halos lahat ngayon, mga idol, no? O yung trending ngayon to na yung CEO ng OKX, ang inaano niya is yung Binance, no? This is the translation of the OKX CEO article against the biggest platform responsible for corruption in the market and before anyone directs any malicious accusations. I am not currently working with OKX nor with any other platform, and the last platform I would ever work with is the filthy Binance platform. So, laging lang sinasa. Alam nyo, naalala ko tuloy, nung bumagsak yung FTX tsaka tsaka Luna, parang may involvement din si CZ dun eh. Yung mga panahon na yun, balikan nyo, parang iniisip ko nun, actually may Binance pa kasi ako nun, kaya kumbaga hindi pa ban yung Binance nun. Kaya parang tuwan-tuwa ako nun na si CZ yung natira, Binance yung natira. Kumbaga hindi ako naapektuhan, ganun. Hindi man tuwan-tuwa pala. Parang lang ako na hindi, parang lumuwag lang yung loob ko nun kasi nga hindi na damay, hindi bumagsak yung Binance, ganun. Kung saan ako nandun. No, kumbaga yun, wala kasi akong FTX nun eh. Ay, hindi naman ako nag-aano nun. Tapos sa Luna, wala rin akong hawak na Luna. So, si Zizi yung parang dahilan nun eh. Parang may mga balita pa nga na sinisisi nila si Zizi. Sinisisi nila si Zizi, no, sa pag-drop o pag-bankrupt ng Luna tsaka ng FTX nun. Grabe yun. Tapos ngayon, ito na naman. Grabe to mga idol. At yung pagbagsak na to, mga Lodi, parang kakaiba talaga, mga Lods, no? Talagang hindi out of nowhere, kumbaga, out of nowhere. Sabi nga dito mga idol, yung COVID crash, 1.2 billion in liquidation lang yun, mga idol. COVID crash na yan, nagkaroon na ng global pandemic niyan. Yung FTX crash, pangalawa sa pinakamalaking crypto exchange sa buong mundo, sunod sa Binance. 1.6 billion liquidation. Tapos eto, random Saturday lang mga Lodi. Today lang to Hindi pa kasama yung mga nakaraang araw. 2.5 billion in liquidation. Tinalo niya pa yung ito. 'Di ba? Halos isang lang sa loob lang ng Sabado lang, today lang. Ganong katindi ngayon yung nangyayari mga idol. Kaya sobrang out of nowhere to mga Lods, no? Meron ako nabasa na nagsasabi na dahil nga nilabas yung Epstein o yung files na yon, kumbaga mabibisto na yung mga malalaking tao, yung mga whales din. Parang meron daw mga whales ng crypto doon at yun nga, kumbaga mahirap kasi baka may hindi naman totoo mga idol Pero meron ring chance na ganun na kasi nga nilabas yung Epstein file. Ang mangyayari, yung mga whales o yung mga malalaking tao doon, mga celebrity o yung mga businessman doon na merong invest sa crypto, sa gold, sa silver, out muna natin kasi baka kailanganin natin yung pera, parang ganun, no? So hindi natin alam kung ano nangyayari ngayon, mga idol. Tapos ayan, no, speaking of Epstein file, sabi dito, what matters is not release of some subset of the Epstein files, but rather the prosecution of those who committed heinous crimes with Epstein. When there is at least one arrest, some justice will have been done. If not, this is all performative.
nothing but a distraction. No, yung nilabas daw na yan, mga idol, hindi natin alam kung may makukulong ba dyan. Parang dito sa atin, sa flood control, nilabas lang yung mga ganyang issue para may mapagtakpang issue. O, di ba? Ngayon, kung walang makukulong, wala yan. Distraction lang yan. Para nga malaking issue para iligaw yung mga tao. So, ganun din. Ganun din dito sa ating market ngayon, mga Lodi. Pwede nga naghalo na yan, ginawang distraction yung JE files, 'di ba? Tapos grabe kasi mga idol, imagine COVID 1.2, FTX 1.6, tapos ngayon Saturday lang random Saturday 2.5. Grabe, 'di ba? Ngayon lang nangyari 'to, mga idol. So dahil dito na-excite ako eh. Parang sa heat map nga na pinakita ni George, wala na eh. Wala nang ililiquidate na long eh. Wala nang ililiquidate. So ibig sabihin mga idol, pwedeng ito na yung pinaka bottom, no? Pwede mga lods eh. Kaya nga sayang eh, madaling araw kasi nangyayari mga lods eh. Alam niyo yun, unfair. Kung hapon o kaya ngayon to nangyari, mga ganitong oras, bumagsak ng ganito, Toragis yun. Sarap position dyan, mga idol. Pero, sige, mga lods, titignan natin, mga idol. Di pa naman ako nawawala ng pag-asa dito. Although nag-post ako na ayoko na sa Facebook. Sabi ko, ayaw na. Grabe eh. Mga lods eh. Pero, sige, titignan natin, mga idol. Kayo ba? Anong plano nyo? Ay, anong nyo? Sa tingin nyo? Kasi, kapag kaganita, sobrang blood on the street, mga idol. Alam niyo naman yung kasabihan eh. Although hindi mo parang kalokohan yan kapag nandun ka na sa point na yon. Pero andito na tayo sa point na yon eh. Yung blood on the street, imagine 2.6 billion in just Saturday. Sobrang daming na liquidate, mga idol. 'Di ba? Dapat doon ka nagiging greedy. Lahat ng yumaman sa crypto, mga lodi, naging billionaire. Sa ganito sila pumosisyon, sa ganitong sitwasyon. Hindi sila pumosisyon dun sa part na lumilipad na. Pumosisyon sila kung saan talagang parang ayaw na ng mga tao. Parang ganito ngayon, parang ayoko na. Ayoko na. Di na nga pag tumitingin nga ako kay boss, parang na siyang vampire eh. Nakagigigil na lagi eh. Ano ha? Wala ka ng paitok. Anong gagawin natin ito, mga idol? No, pero syempre sabi nga nila, ayun na nga, no, maging greedy tayo pagka ganito. No, so ayun lang eh, mga idol, wala eh. Talagang ito yung update natin. Nag-ready lang ako ng konti kung sakaling mabigyan ako ng position. Pero etong position na to, hindi ko to mamadaliin, mga loads, no? Talagang titignan ko yung pinakasapat. Di ko alam. Mga lods, bahala na. Gusto nyo ba ako mag-live? Hindi, kaya lang may aabangan ako mamaya eh. Parang gusto ko mag-live kaya lang mamaya mga bago mag-top 8 yung Tekken tournament, World Tour tournament. Kasi doon sila mag-a-announce sila doon eh. Meron silang i-announce. At kapag in-announce sila doon yung main character ko, si Lei Wulong, makapasigaw talaga ako, mga lods, no? Kaya gusto ko sana live yun eh. Pero ganito na lang. Kung hindi ko man ako magla-live, di ko na lang papanoorin yun. Papanoorin ko na lang pag mag-upload na ako ng video para live nyo makikita yung reaction ko. I mean, yung boses ko lang pala. Ayan, so, grabe. Sana, huwag kayo masyado malungkot ngayon, mga idol. Magsimba kayo linggo. Magdasal nyo ang market, mga idol. Okay? So, kapit lang, mga lods, no? Kung long-term holder ka naman, no problem yan, mga idol, no? Pero kung trader ka tulad natin, wala talaga. Ito talaga mga feeling, mga idol, no? Every day, every talo, ganito ang mararamdaman mo, mga idol. خلاص 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 كله شوك. Tapos meron ako napansin, i-one day natin. Pansinin nyo, mga idol, noong October 10, nakita nyo itong malaking wick na yan. Ito, October 10 yan. Ayan, October
10. O, dito yan. October 10 yung week na yan. Umabot tayo dyan ng 1.1 o 1.2. O, 1.1 mga Lodi. Tapos, ngayon, yung XRP, kumbaga yung October 10, nandito pa rin siya sa ilalim eh. Kumbaga hindi pa rin naabot nung presyo ngayon, no? Kung susukatin mo, kung nakaposisyon ka dito sa dulo, which is imposible lang sample lang. Tapos yung dulo nito ngayon, ng Sabado na nagkaroon ng 2.6 billion something, positive 25% pa rin, no? Ito lang yung week na yan. Sa XRP tsaka yung week na to, no? Positive 25%. Ngayon, tignan niyo yung Bitcoin. Tignan natin sa Bitcoin. So, ito yung sa Bitcoin, mga Lodi, no? Kita nyo, asan yung October 10 niya dito? Hindi nakita, no? Ang October 10 niya, ito. Ayan, yung week na yan. Ayan, yung malaking week na yan. Maabot siya ng 109, basta ganito, di ba? Ito yung October 10 niya. Kita niyo sa baba. Ito, dito, tingnan niyo dito. Ito, sa date. Ayan, no? October 10 niya yan. Kung yung XRP, nasa ilalim pa siya. Kumbaga, ginanon pa natin, nandito pa siya, eh. Di ba? Yung Bitcoin, hindi na, nasa baba na siya, eh. Kumbaga, ang sukat mo na sa kanya, pababa na. Dito na sa week na to, which is 25% naman. 25% din. Pero, drop. Negative. Nuggets nyo yun? Ito October 10 ng Bitcoin hanggang sa week ngayon ng January 31 kagabi. Okay, hindi, 1 na pala, February 1. Negative 25%. Ayan, from October 10 to February 1, negative 25%. XRP, yung dulo ng XRP, ayan. From February, October 10, ayan, to February 1, positive 25%. Di ba? Napansin ko lang 'yun, mga idol. No, sabi ko, ang kulit nun ba't ganun? Ang galing no? So ito, saan na yun, eto mga idol ang last natin. The moment XRP's price decoupling Bitcoin, ayun kasi yun, kumbaga hindi na siya sumasabay sa Bitcoin. Kaya inano ko yun yung ganung sukatan natin. Kumbaga si Bitcoin pabagsak, si XRP medyo nasa positive side pa siya simula nung October 10, no? Ayan, the moment of XRP price decoupling from Bitcoin, a real turning point. Sabi dito, the Epstein documents revealed 2014 attempts to pressure and reduce support for XRP by portraying it is an economic threat. The result, XRP is still here and stronger than ever, and you have confirmation from David, the documents themselves, that there is no connection to Epstein. Yes, I'm convinced that utility assets will fully decouple from Bitcoin. The idea, now is the perfect time for the real separation at the very moment Bitcoin is struggling. Kumbaga, dito sa files na to, mga idol, parang talagang pinapakita na ayaw nila, lalo na nung Epstein, dito sa Ripple at sa XRP, sa XLM. Diba? Ayaw nila dun. Ayun yung kasi nga makakasira sa plano nila. Ngayon, nag-post si David Schwartz 6 hours ago. At ayun din yung files na yan, yung pinakitang files na to. Sabi niya, I hate to be a conspiracy theorist, but I wouldn't be at all surprised if this is just the tip of a giant iceberg. So imagine mga idol, no? Parang iniisip ko advance ko na iniisip ko eto pa lang yung unang nakikitang files. Baka may mga masusunod na matutuklasan natin na sila yung reason kung bakit kinasuhan ng SEC yung Ripple. Ayun, ito umpisa pa lang. Parang lang ula ko lang 'yun. Mga idol, 'di ba? Ganun kahiwalay yung Ripple o XLM dito sa mga to. No, sa mga tong kalaban. Kasi sabihin nating mga kalaban to sila. Kalaban. 'Di ba? Pero yung kasi iba Pagdating sa Ripple tsaka sa XLM, ayaw nila. Kumbaga, ayaw nila yan, yung mga kalaban. Pero yung nakaraang files na binasa natin, kinausap ni JE yung mga founder ng Bitcoin. So parang ang nangyari,
Yung Ripple XLM ayaw nila pero sa Bitcoin gusto nila. Yung mga kalaban ha. Ano yan? Paano yan? Paano yan ngayon mga Lodi? Grabe, no? So, ayan na. Ayan yung news natin ngayon. Pag-iisipin ko muna kayo. Mga idol, unang-una dito sa files na to. Ano sa tingin nyo, mga idol? Pinost na ni David Schwartz, eh, oh. O, di ba? Pangalawa, mga idol, etong si CZ, sa Binance. No, sila ba yung talaga naging reason? Ang dami nagrereklamo, lalo na yung OKX na CEO na si Starzu. No, na sila daw yung reason kung bakit 10:10. No, 10:10 yung ayan, no. Sabi dito ni Star, no complexity, no accident. 10/10 was caused by irresponsible marketing campaign by certain companies. Oh, ayan, no. So, Binance daw. Pangalawa, mga idol, etong ating saan na yun? Ito, mga lods, imagine, mga lodi, no? 1.2 sa nung COVID, FTX 1.6, pero ngayon isang Sabado lang 2.5 billion. Ganun ka weird. Ganun ka weird yung market ngayon, mga lods. At parang ganito yung mga panahon para sa akin ganito yung mga panahon para talagang ma-shake out na lahat, no? Ano to? Ito nga yung tanong ni George, eh. Ano ba, bear market na ba o ito yung last shake out? Sa inyo sagutin nyo na lang, mga idol, no? So ayun yung ating news ngayong umaga. Sana mga idol, like nyo yung video natin. Alam nyo, sa sobrang camel ko na yung ganito na kanina, parang ayoko na mag-update. Gusto ko na lang matulog, manood ng movie, no? Kaya lang sabi ko, kailangan, syempre malungkot din yung mga audience ko, alam ko eh. So dapat medyo pampalubag loob lang. Magbalita tayo ngayon, 'di ba? So ayan, like nyo lang yung video natin, mga idol. Masaya na ako doon, no? Ayun lang. So kita-kits tayo mamaya. Sana makabigyan ako ng lakas. Pag nilike nyo to ng madaming beses, mag-upload ako mamaya. So ayun, kita-kits mga idol. Maraming salamat sa mga nanood, mga lodi. Kapit lang, huwag kayong masyadong malungkot, mga idol. Magbabounce din yan, mga lods. Ganun talaga ang buhay. So kita-kits, maraming salamat. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up, what's up? Oh yeah, that camel.